Okay, so this is the part 2 of your introduction to criminology. As usual, we are explaining the questions number 11 to number 20. But before we will discuss your questions number 11 to number 20, discuss muna natin itong mga development ng mga major theoretical theories sa criminology. Napag-usapan natin that during the early periods, we have what you call the pre-classical. Some call it demonological, and in fact, more are calling it demonological because they think that crimes during those times were attributed to demonic possessions. However, if you study the pre-classical philosophy, it is not only demons actually. It's not only demons that are attributed or contributory to the behavior of a person, particularly the criminal behavior. Some believe during the pre-classical period that your birthday or your horoscope or astrology, palmistry, yung guhit ng palad ninyo, and even superstitious beliefs, they believe that those things might, we call it, contribute to the criminal behavior of an individual. Pati yung mga tinatawag natin, yung mga pamahiin natin, no? Ano pa yan, yung mga, kunyari, meron daw namatay na kriminal, at yun daw espiritu ng kriminal na yan, pwedeng i-possess niya yung buhay na tao or ma-influence yung buhay na tao, and then yung taong yan magiging criminal na rin. So, hindi lamang demons ang pinag-usapan actually sa pre-classical. That's why ang generic term yan sa mga theories noon before classical, it is more appropriate to call it pre-classical. Although, may mga authors na they contend that demonological is the right term. However, as I've said, studying the culture, the history of the pre-classical period, maraming mga attributions sa human behavior, sa criminal behavior, hindi lamang sa mga demonic possession. And then later on, nag-evolve yan. So, nabanggit na natin, pumasok yung classical, the biological, and the biosocial theories. And then later on, the psychological and psychiatric theories. After that, dahan-dahan pumasok din yung attribution of crime based on the social structure. Ano nga ba yung ating society? Okay? At tayo ba ay tawag natin monarchy ba ito? Democratic ba? And then yung social process natin and social development, ito ngayon yung mga araw-araw na nangyayari sa ating society, kawalan ng trabaho, okay, yung mga tawag natin sabihin natin na mga inequalities sa ating society, mga learning theories yan papasok diyan. Then together with that, pumasok din yung mga tinatawag na social conflict theories. Ito ngayon, yung sinasabi nila na ang criminal activity ay are caused by conflict among the higher and the lower strata of our society. And then moving on further, people now began to develop the theory that somehow criminality is not only attributed to the criminals, but rather, okay, the victims may have contributed to his victimization. Kaya pumasok yung pag-aaral ng victimology. Sa pre-classical natin, nabanggit natin kanina, no? Ang pre-classical natin, ang dominant diyan ay yung religion ng bansa. Kung ang bansa na yan ay Muslim siya, so basically kung ano yung turo ng Muslim tungkol sa criminality, yun din ang masusunod niyan. O kaya doon sa kanilang politics, sa economy, agriculture, yung tinuturo ng kanilang religion ang more or less dominant sa mga panahon na yan. Ganon din sa Pilipinas. Kaya nung panahon ng mga Kastila, ang dominant sa atin ay yung tawag natin na Roman Catholicism or the Roman Catholics. Kaya sa larangan ng politika, sa economy and other things, even sa pagtuturo, ay dominated dyan ng Roman Catholic. So, of course, mayroong mga dahan-dahang pagbabago niyan. So, what I'm trying to point out is that even in the explanation of criminality, more or less, religion has what you call a large contribution to criminality.
just like the existence of evils and good angels. Okay? So, yun ang makita na dyan. Mayroong dominance ng religion. Another thing is yung sa pre-classical, they believe na mga political leaders ay meron silang divine right. No? Pag sinabing divine right, ang kanilang pagiging pangulo, ang kanilang pagiging hari, ay pinagkaloob yan ng Diyos. Yun ang kanilang isip noon. Else, ang problema sa pre-classical, napakaraming konsepto kung ano nga ba ang cause ng crime. So, nabanggit ko, pwedeng demons, pwedeng spirits, pwedeng tawag natin, pwedeng misfortunes, pwedeng astrology, like that. So, the concept of crime during that time was not clear. And then, man by nature is simple and his actions are controlled by some superpower. So, sinasabi niya na kung ikaw ay mabuti, sinasabi nila na you are controlled by a good spirit. If you are a criminal, you are controlled by bad spirit or by demon. So, somehow, ang mga tao daw noon is controlled by these spirits. Kung ano man ang ginagawa mo, you are controlled by the spirits. So, that is your pre-classical. Okay, so again, in the pre-classical, man commits crime due to the influence of some external spirit. So, they believe that these are demons or the devil himself. The devil is Satan actually. Yun ang pananaw nila noon. And then, during that time, walang attempt para ma-investigate ano nga ba yung cause ng crime. Basta kapag may gumawa ng crime, demon possession, kailangan nating magkaroon ng exorcism, no? I-kakas out natin yung demon. So, nang-iisip lang nila. So, hindi nila inimbestiga ano nga ba yung background ng tao, bakit niya na-commit yan. So, basta ang sa kanila, hindi niya kontrolado yung kanyang sarili. And added to that, during the pre-classical period, of course, yung worshiping of God, offering sacrifices, at yung mga tinatawag nating ordeals, yung trial by ordeal na pinag-aralan nyo sa lie detection. Dahil naniniwala sila dun sa kanilang criminal proceedings na kapag mayroong dinimanda, okay, kailangan patunayan mo na ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ikaw yung gumawa ng masama. So, you will undergo, or that person will undergo ordeal, just like ordeal of the battle, ordeal of the hot oil, or the ember, like that, no? Kapag hindi ka raw na, tawag natin, nasaktan, well, you are innocent. No, sa Bible, marami yan, no? Marami sa Bible yung mga trial by ordeals. And then, meron din tayong trial by battle. Ito yung, ikaw, inakusan mo ako, Okay, so para patunayan natin na hindi ko kasalanan, mag-aaway tayo. Yan. Kapag tinalo kita, ako ay inosente. Kapag tinalo mo ako, guilty ako. So, yun ang mga ginagawa nila noon para ibigay nila yung judgment kung sino ang guilty at sino ang innocent. Who defined criminology as a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. Originally class, siya si Edwin Sutherland. Okay, siya yung nagbigay ng definition niyaan. So, tingnan natin. Sutherland, considered as the Dean of American Criminology. So, yan, tandaan nyo, malimit na tatanong si Edwin Sutherland. Bakit malimit na tatanong si Edwin Sutherland sa board exam? Kasi napakalaki yung contribution niyan. Okay, in fact, yung kanyang libro na Principles of Criminology or Original Criminology, ay yan yung isa or yan yung pinaka-most influential textbook na sinulat sa field of criminology. Kaya si Edwin Sutherland, malimit niya natatanong sa board exam. Yung kanyang contribution, White Collar Crime, Dean of American Criminology, at siya yung author ng textbook na Criminology in 1924. So in that book, he defined the criminology as the body of knowledge regarding the social problem of crime, or if you are going to rephrase that, he is referring to the study of crime as a social problem or as a social phenomenon. Okay, so eventually, na-reprint yan, pinamagatan nilang Principles of Criminology. When Sutherland died in 1950, yan, na-revise yung kanyang libro na mailang taon yan. At ang nag-revise niyan si Donald Creasy.
and later on by David F. Lackenbill. By 1974, Sutherland's definition had been modified by Creasy. So si Donald Creasy, he came up with further, we call it definition of criminology as the body of knowledge regarding delinquency and crime as a social phenomenon. So he added, it includes within its scope the processes of making laws, of breaking laws, and of reacting toward the breaking of laws. So yan yung standard natin, na yung scope ng criminology ay hindi lamang yung crime causation as a social phenomenon, pero included dyan yung making of laws, breaking of laws, and reacting toward the breaking of laws. So kapag tanungin kayo kung sinong nagbigay ng definition yan, hindi yan si Sutherland. Kasi kay Sutherland, ito lang yung crime as a social phenomenon. Siya yon. Ni-revise lamang ni Donald Creasy, dinagdagan niya ito. So minsan sa board exam, tinatanong kung sino yung mga nagbigay ng tamang definition yan. So we are done with that, the criminology, the definition of criminology. We are done with that during our first lesson. Let's move on. Okay, kay Webster, isa ito sa standard natin na dictionary, nagbigay siya ng definition ng criminology. So tingnan natin, the scientific study of crime as a social phenomenon. So he also included the study of criminal investigation and the study of criminals and the study of penal treatment. So pagsusumahin natin, parehas naman yan yung sinasabi ng ibang mga authorities. So we discussed this already, no? Yung binigay sa board exam last year, yung definition ng criminology as defined by Republic Act 11131. Ano nga ba ang phenomena? Pag sinabi mong phenomena, anything that is na-observe natin na nangyayari. Okay? Na pwede nating naririnig, pwede nating nakikita, pwede nating naamoy. Diba? Pero ito ay, kumbaga, any temporal or spatio-temporal object of sensory experience. Ano ibig sabihin yan? Ito yung mga temporary, meaning panandalian lang yan. Tapos, pwedeng in a certain place, spatio-temporal, meaning in a certain place, nangyayari yan, parang ganon. So, parang ang crime, sinasabi niya na hindi yan palagi na may crime. May mga panahon lang na nangyayari. No? So, parang yung kidlat. The lightnings are examples of natural phenomenon. So, hindi yan buong taon na kumikidlat. May mga panahon na biglang kumikidlat. Ano yung mga panahon na alam mong kikidlat, parang ganon. So, ganun din yung crime. Hindi yan araw-araw na mayroong nangyayaring crime na doon sa lugar na yan. Maaring may mga area lamang yan na talagang doon nangyayari. Kaya spatio-temporal na pwede nating makita or marinig. So, what else? Ano pa ang ibig sabihin ng phenomenon? By the way, ang phenomenon is singular. Ang phenomena ay plural. Okay, so a phenomena or a phenomenon is also a fact or event of scientific interest, susceptible to scientific description and explanation, just like yung mga natural phenomena natin, yung mga El Nino, yung mga La Nina, okay, yung mga pagbiglang pag-ulan ng ice crystals, those are phenomena, no? Paminsan-minsan yan lumalabas na they can be a subject of investigation or scientific experiments. Just like criminality, hindi naman tawag natin araw-araw sa lugar nagkakaroon ng crime. So may mga panahon na nakukumit yung crime. So naging subject of scientific study rin yan. Okay, so another thing, pag sinabing phenomena, you are referring to a very rare, meaning paminsan-minsan. Significant fact or event. So just like crime. Though sabi natin may mga crimes in almost every day, pero hindi yan lahat nagkukumit ng crime. Meron mga rare situation lang yan. So phenomenon or phenomena are the exceptional or unusual or abnormal person, thing or occurrence. So crime is a social phenomena.
So, it's a social phenomena because may mga pagkakataon yan na tinatawag nating nakukumit sa isang society. So, this morning, na-discuss natin or sa ating previous lesson, na-discuss natin yung rise of enlightenment. Ito yung pag-emphasize ng thinking ng tao to explain the activities of the government or the state. So, we'll jump on that particular topic kasi na-discuss natin kanina yan. Yan. So, yan ang sabi ko kanina, no? Na sa enlightenment, they believe na lahat ng misteryo, even yung pag-commit ng crime ay pwedeng masolve by proper logic or proper reasoning. Okay, so nagkaroon ng less reliance sa religion. So minsan kini-question na nila mga religious ideas sa mga bagay-bagay na ito, no? Yan. Ano pa yung significant things natin sa classical? Yan. Ayun, nagkaroon ng secular outlook. Pag sinabing secular outlook, lahat ng bagay na labas na sa church, labas na sa religion ay secular. Say for example sa akin, no, ako ay pastor, no? Pero pag nagtuturo ako ng criminology, hindi siya church matter, kundi ang tawag dito, ito yung aking secular na trabaho outside sa church, parang ganon. So kapag yung ginagawa mo ay hindi ka nagpapasaklaw sa church, ibig sabihin masyado kang secularist, no? Ganon ang ibig sabihin yan. So secular-minded ka kasi ini-explain mo mga bagay-bagay not based on religion, not based on the Bible, not based in your church, but rather you are basing it sa sarili mong pananaw or rason. Yun ang secular outlook na tinatawag natin. So ano pa yung makikita natin na pwedeng matutunan natin sa enlightenment? Ayan, yung rationalism, ano? And then, dito sa enlightenment, nag-start yung mga thinkers natin na, mag-experiment tayo, mag-observe, para kung sinabi mong ang mga criminal ay pangit, no? Tignan natin, lahat ng mga pangit sa buong mundo, tignan natin kung ilan yung criminal sa kanila, at tignan din natin lahat ng gwapo sa mundo, kung ilan yung criminal. So, parang ganun ang ibig sabihin yan. Yun ang positive thinking na tinatawag natin. So, according to the classical school of criminology, all behavior is a product of the individual's free will. Yan, nabanggit na natin yan, ano? Na sabi nila, hindi ka na-possess ng demonyo. Hindi ka sinumpa, walang connection ang iyong birthday, ang iyong horoscope, kundi that is your choice. No? Meron kang sariling reason at meron kang will. No one compelled you to do that. You are not or you were not compelled by spirit or by the demon, but rather it was your own will na ikaw ay nag-commit ng crime. So dito sa tawag natin sa classical school, no? So pumasok na yung Age of Enlightenment, and Cesar Beccaria, sumulat siya ng On Crimes and Punishment. Tandaan nyo na, On Crimes and Punishment, that is authored by Cesar Beccaria. Kunti lang naman yan, parang article lang yan, ilang page lang naman yan. Kung babasahin nyo yan sa internet, yung kanyang sinasabi, yung tungkol sa merong problema sa government natin. Okay? At sinasabi ni Cesar Beccaria na merong mga misjudgment or merong mga loopholes sa administration ng justice natin. Kaya in-explain niya yan na sabi niya, yung penalty hindi nasusunod, no? Yung penalty ay hindi siya appropriate, kaya sabi niya walang deterrent effect yung law natin. Pag sinabing walang deterrent effect, parang wala lang, no? Hindi natatakot yung taong bayan na mag-commit ng crime kasi parang merong bias sa administration ng justice sa penalty natin. Okay, so Cesar Beccaria. Yun. Yung Treatise on Crimes and Punishment.
In that particular article, Beccaria said that law exists to preserve right not to avenge crime, which means punishment needs to fit the crime and never torture. Yun ang sabi niya na kailangan hindi yung nagnakaw ka ay papatayin ka. Sabi niya depende kung magkanong ninakaw. Parang yung sa pre-classical kasi yung an eye for an eye and a tooth for tooth, yung tinatawag nating lex talionis, no? Yan, the law of the jungle. Yan, yung, or the law of retaliation. Yun ang nangyayari noon mga sa pre-classical. So sabi niya mali. Ang punishment, hindi ito nagsuserve para maghigante. But rather, ang purpose nito ay punishment para ito ay magkaroon ng deterrent effect. Pag sinabing deterrent effect, para matakot yung taong bayan na mag-commit ng crime kasi mayroong punishment. At sabi niya, ang penalty dapat gradual yan, no? Mayroong level. So, hindi pari-parihas kasi yung commission ng crime. Sabi niya, ang nagnakaw ng piso, wag mo siyang tratuhin na parang nagnakaw ng 1 million. Parang ganon, di ba? So, yun ang nangyari. Pero sa Pilipinas, yung nag-violate ng bayanihan law na mahirap na tao, nakulong timan, nakulong siya, samantalang yung general na nag-commit ng violation, na-excuse siya. So parang ganon ang nangyayari nung unang panahon. Kaya sumulat siya ng Crimes and Punishment, inilahad niya yung problema sa criminal justice nung kanyang panahon at sinasabi niya na may mali sa criminal justice, may mali sa criminal law, may mali sa implementation ng mga punishment, so wala siyang deterrent effect. He was born in Italy. Yan. So, Beccaria believed that we have laws and punishment to keep order, not to avenge crime. So, take note, yun ang kanya sinabi. To keep order, not to avenge crimes. Yan. Dapat. Okay, so dapat mayroong mga judicial branches to review laws against the Constitution. So, parang sinasabi niya, baka unconstitutional yung pagbigay, dapat marireview yan, no? So parang sa Pilipinas, meron tayong mga Court of Appeals, nire-review yung constitutionality ng conviction ng isang tao. Si Jeremy Bentham naman, more or less kapanahunan niyan ni Cesar Beccaria. Yan, si Bentham. Yan. So, ano yung kanyang contribution? Unang-una, siya yung author ng A Fragment of Government. Ayan. So, tandaan nyo si Cesar Beccaria on Crimes and Punishment. Si Bentham, A Fragment of Government. Okay? Si Cesar Beccaria is Theory of Deterrence at saka yung tawag natin Partiality in the Administration of Justice. Si Bentham, iba naman siya. Ang tinutukoy naman ni Bentham is yung government natin at batas natin ay mayroong partiality sa mga batas natin. Yun ang sinasabi niya. Okay? At sabi ni Bentham, yung mga batas ay sumasang-ayon lang sa mga mayayaman, sabi niya. Nilabas niya yung word na Theory of Utilitarianism sa kanyang libro Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Yan, Theory of Utilitarianism. Pag sabing utilitarianism, parang yung word na utility, utilize. Pag sabing utilitarianism, lahat dapat yan nakikinabang. Lahat dapat yan nagagamit nila yung batas or napapakinabangan. Hindi lamang yung mangilan-ilan. Yun ang sabi ni Jeremy Bentham. Further, ano ba yung utilitarianism? Ayan. Okay? Sabi niya, the action is right as it tends to promote happiness. Ayan. So, ang isang batas, kapag yan ay nagpo-promote ng happiness ng mas marami, then yan ay tama. Pero, kapag yan ay binabawasan niya yung happiness ng tao, mali yung batas na yan. Yun ang sabi niya. Okay? So, sabi ni Bentham, meron siyang tinatawag na hedonistic calculus. Ano yun? Okay.
Pag sinabing calculus, ang ibig sabihin niyan, yung you calculate, kinakalculate mo, in-estimate mo, yun ang ibig sabihin nun, kinocompute mo. So pag sinabing hedonic, you are determining doon sa pleasure and pain. So sinasabi niya na okay, ang criminal daw, mini-measure niya yung maaring pros and cons ng kanyang commission ng crime. So yun ang tawag niyang hedonic calculus. Okay? So Bentham is famous for identifying happiness with pleasure and providing a hedonic calculus for determining the rightness of an action. Meaning sinasabi niya, kapag more ang binibigay na pleasure niyan sa tao, then yan ay tama. Yun ang sabi ni tawag natin ni Jeremy Bentham. In summary, during the classical period, yan ay produkto ng Enlightenment, product ng Enlightenment. At yan yung pag-exercise ng free will. Okay? At sinasabi niya, dapat individualize ang tawag natin ang punishment. Hindi pare-parehas, yun ang sabi niya. Kasi magkakaiba naman yung scenario, magkakaiba yung factors, bakit na-commit yung crime. So, sabi ng classical, ang moral wrongdoings ay personal choice ng tao. Hindi yan dahil sa demonyo. Ayan. So, during the classical criminology, gusto nila magkaroon ng punishment ng purpose ay deterrence. Ayan. Deterrence dapat. At ang government natin ay hindi siya galing sa Diyos, kundi yan ay sa social contract na tinatawag natin, na dapat ang tao ang mamumuno sa kanyang sarili. Ayan. So, that is the summary. No? Si Jeremy Bentham, nilabas niya yung hedonistic calculus and the utilitarian principle of law. That the law is good if it provides happiness to the most number of people. That is the idea. Okay. Itong neoclassical, kanyan, hindi yan pagkatapos ni Bentham. No? Kundi ang neoclassical, mga 1900s na yan. No? Na lumabas. Contemporary version. Meaning, pag sinabing contemporary, ito yung panahon natin, sa kapanahunan natin. Itong panahon na yan, 1950s, naniniwala sila sa free will. Pero, sabi nila, meron tayong bagong kaisipan. Kasi mali, sabi niya, kung puro free will tayo. Kasi sabi, baka naman merong immaturity, yung discernment ng tao, kaya niya nagawa yung crime. Okay? So, neoclassical criminology is a contemporary version of classical criminology that emphasizes deterrence and retribution with reduced emphasis on rehabilitation. So, yun ang sabi niya. Kailangan deterrence ang purpose ng punishment and retribution meaning kabayaran. And then, sinasabi ng neoclassical, may mga factors na nag-inhibit sa exercise ng free will. Anong pag sinabing inhibit ng exercise ng free will? Ito yung pumipigil para magawa mo yung kalooban mo. Ano mga yon? Ito yung mga lunatics, mga insanity o mga insane na tinatawag natin. Intoxication, minority, yan yung sinasabi nila na pwedeng mag-inhibit sa exercise of free will of a person. Okay, so idea of premeditation as a measure of the degree of free will. So, pag plinano mo, pag sabing premeditation, plinano. Pag plinano mo yung crime, dapat yan, mas malaki yung penalty as compared doon sa hindi plinano. Kaya merong distinction ang murder at saka homicide. Sa murder, merong evident premeditation or merong katibayan na plinano yung pagpatay. What else sa neoclassical? So, pumasok dyan yung mga mitigating and exempting circumstances. Ano pa? So, another one is, nagkaroon ngayon ng mga non-legal experts to testify in court. Ano mga yan? Yan na ngayon yung mga forensic psychiatrists. Sila ngayon ang pupunta sa korte, i-explain nila na yung taong yan, nung nakomit niya yung crime, ay hindi niya na-discern yung consequences kasi he was suffering from this or he was suffering from battered wife syndrome, mga ganon. Okay, so yung mga non-legal experts na tatawag natin, sila yung mga psychiatrists or psychologists na nag-explain
na yung taong yan, nung nag-commit ng crime, ay kulang yung kanyang discernment. Okay, so offenders began to be sentenced to punishment that were considered rehabilitative. Meaning, okay, so kailangan i-rehabilitate or para i-ready yung taong yan pag bumalik siya sa society. So, sino yung mga contemporary thinkers ng neoclassical? Yan, si Robert Martinson sa kanyang doktrina na Nothing Works Doctrine. Tapos si James Q. Wilson, yung Thinking About Crime niya. At saka si Clark Cornish, yung kanyang Rational Choice. Ano nga ba yung Nothing Works Doctrine ni Robert Martinson? Sabi niya, correctional programs have little success in rehabilitating offenders. Meaning, nothing works. Walang nangyayari, sabi niya. Kailangan baguhin na lang natin yung sistema. Yun ang sabi ni Robert Martinson. Okay, ang sinasabi niya, paglabas doon sa kulungan, pagbalik sa community, nagko-commit pa rin ng crime. So sabi niya, nothing works. Walang nangyari. Yan. Sinong nangyari? Anyari. Di ba? So, on James Q. Wilson, sabi niya, crime is not a result of poverty or social conditions and cannot be affected by social programs. So, sinasabi niya na hindi poverty or social condition, no, ang tawag natin causes ng crime. So, since hindi naman yan yung talagang cause ng crime, ay tawag natin yung mga social programs na ginagawa nyo, hindi yan efektibo. And then Clark and Cornish, individuals choose to commit crime when the benefits outweigh the cost of disobeying the law. Yan yung tinatawag nating RAT, Churi, or the RAT, the rational, the RCT, the rational choice Churi. Ayan, tinitimbang daw ng tao yung kanyang makukulimbat, no, mananakaw. Yan, kaya nira-rationalize niya, mas marami ba akong papakinabangan sa pera kaysa yung kulong. Sabi, ay mas maraming pera, magnakaw na lang ako. Parang ganun yon. Let's move on. Yan. So, sino pa sa mga recent thinkers natin? Si Jack Katz. The Seductions of Crime and then the Emotions and Crime. Ano ba yan? Crime as the result of the often wonderful attractions within the lived experience of criminality. Ano yon? Kapag yung nakita ng tao na, uy, yung kamag-anak ko, uy, yung kailala ko, kurakot siya. At okay yung buhay niya eh. Mayaman siya. Sabi niya, uy, parang natitim siya. Ako rin magkurakot din ako. Yun ang ibig sabihin niyan, seductions of crime. Pag sinabing lived experience, ito yung mga naranasan na mga kriminal, di ba? O kaya yung isang tao, pag nag-commit siya ng crime at hindi siya nahuli, tapos dumami yung pera niya, yun, masiseduce siya ulit na magko-commit ng crime. So, ganun din sa ibang tao. Pag nakita nila na yung kanilang mga boss sa serbisyo or sa kanilang boss sa kanilang trabaho ay nangungulimbat ng pera ng government at gumagandang buhay nila, yun, nasiseduce yung mga tao, yung kanyang mga subordinate na mag-commit din ng crime. Yan ang ibig sabihin ng seductions of crime. Yan, so nakaka-seduce din yan para mag-commit ng crime. Kung maganda yung nakikita nating outcome sa buhay ng mga tao. So ano naman yung situational choice ni Clark and Cornish? Choices and decisions made within a context of situational constraint and opportunities. Ano yun? Situational constraints. Yan. Pag sabing constraint, yan yung mga pumipigil. Diba? So, ito yung sinasabi nila na hindi sana siya magkukumit ng crime, pero wala eh. Wala nagbabantay kasi. Yun, parang ganon. Diba? Ayoko sana mag-commit ng crime, pero ayan naman, diba? Okay? Ayoko sana mag-commit ng crime, pero nandyan naman yung nanakawin. Ganon. Okay? Kaya lumabas yung situational crime prevention. Ngayon, balik tayo. After the classical, the emphasis of free will, ito namang si Cesar Lombroso. Sabi ni Lombroso, hindi. Ang mga kriminal ay, sabi niya, mga pangit yan, mga pandak yan, mga malalaki yung ilong, yung mga bibig, sabi niya. Pero papatunayan ko yan, sabi niya, na yung aking
yung aking theory ay totoo na pangit ang mga kriminal, balbasarado mga kriminal. Kaya siya tinawag na positive criminology because he wanted empiricism or empirical studies to prove his theory. Ayan, so positivism is an approach to the society or to the study of society that relies specifically on scientific evidence such as experiments and statistics to reveal a true nature of how society operates. Kapag ikaw ay ayaw mong maniwala sa isang bagay habang hindi mo ito napapatunayan base sa experiment at base sa statistic, then ikaw ay positivist ka. Ayun. So, gusto mong patunayan ng isang bagay sa pamamagitan ng science or pamamagitan ng tawag natin ng evidence, ng experiments. So, yun ay, ikaw ay positive. So, sinasabi mo na ganito yung, ito yung issue na nagko-commit ang tao ng crime. So, gumawa ka ng experiment mo or research mo para patunayan mo yan, okay, or i-prove or disprove mo yan, then you are dealing with social positivism na tinatawag natin. Okay, so that is Lombroso, no? Ano pa yung contribution niya? Tinawag na father of criminology. Ayan. Then, siya yung scientific approach sa criminology. At ito sa sinasabi niya, na ang pagiging criminal daw minamana. Ayan. Kapag magnanakaw daw si tatay, malamang magnanakaw ka rin. Yan ang sabi ni Lombroso. Ayan, kaya sabi niya, ito yung physical appearance ng mga magnanakaw, sabi niya, Lombroso. Lombroso, he came up with his book, Le Homo Delinquente, or the Criminal Man. O, tandaan nyo si Beccaria, ano yung sinulat niya? On Crimes and Punishment. Diba? Tapos si Bentham, ano sulat niya? Fragments of Government. At si Lombroso naman yung Criminal Man. So, in-explain niya ng criminal, ganito ang itsura. Okay? So, nagpatayo siya ng Italian School of Criminology. Meaning, yung kanyang philosophies at ang kanyang mga tawag natin, mga estudyante, si Enrico Ferri at si Raffaele Garofalo. However, si Enrico Ferri at saka si Raffaele Garofalo, hindi lahat ng tinuro ni Lombroso ay kanilang pinaniwalaan. Actually, kinontra din nila yan sa kanyang Born Criminal. Okay, so sabi ni Cesar Lombroso, pwedeng makilala natin ang criminal saka hindi criminal. Titignan ko pa lang yan, ganito na yan. Kapag yung criminal, marami siyang physical anomalies, di ba? So, sabi niya kasi, nakita ko yan. Kasi si Lombroso, doktor kasi yan, doktor, no? As in, doktor yan, no? Hindi ko kagaya na PhD, doktor ng document siya, hindi, doktor talaga yan ng tao, no? So, mayroong infamous Italian criminal si Joseph Villela. Ayan, napakapangit kasi nito. Napakalaki yung cheekbone niya. Kaya sabi niya, ganito palang itsura ng kriminal. So, nagkolekta siya ngayon ng mga bones, ng mga kriminal, mga pictures. Yan. Sabi niya, ito, puro kriminal, pampapangit. Di ba? Cesar Lombroso, nagkaroon na siya ng tawag natin ng classification ng kriminal. Yung unang-una, sabi niya, born criminal. Yan, pinanganak yan, napangit, may atavistic feature siya, sloping yung kanyang forehead, receding yung kanyang baba, twisted yung nose at marami pa, makapalang bibig siguro. Yan, mahabang kamay, maganon. Sabi, mga kwan yan, criminal yan, born criminal. Yan. Tapos sabi ni Lombroso, hindi, mayroong mga insane criminals. Ayan. So, sino yung mga insane criminals? Ito yung mga mentally disabled, alcoholics, at saka yung mga paranoids. Mga insane criminals yan, sabi niya. Okay. Criminals o yung tinatawag nating criminaloids or opportunistic. O ganito yan. Kapag ikaw ay tawag natin, naging loko-loko ka, kapag loko-loko mga kasama mo, ay criminaloid ka. Yun ang ibig sabihin noon. Okay? Kung mga loko-loko yung mga kasama mo, naging loko-loko ka rin, therefore criminaloids ka. So maraming taong criminaloids.
napakalakas yung tendency nila na mag-commit ng crime kapag yung organization nila or society, maraming nagko-commit ng crime. At meron din siyang sinabing criminals of passion. Sino mga yan? Yan yung mga nagko-commit ng crime dahil sa sobrang galit at sa sobrang pagmamahal. Yan yung mga obsessed na tinatawag natin, di ba? Obsessed sila. Ayan. So, ganun yun. Parang yung nangyari recently kay Jiang doon sa Manila, no? Pinagsasaksak ng 70 yun. Example ng criminals of passion. Di ba? Ganun. Sabi ni Lombroso, ito yung nakita ko. Sabi niya, ito mga criminal, tignan niyo mga tsura yan. Mga criminal yan, sabi niya. Yan yung mga picture ng mga nakulong, sabi niya. Papangit nila, yan sabi niya. Yung mga criminal yan, sabi niya. Yan yung mga actual na criminal. Yan yung mga collection niya ng mga criminal, si Lombroso. Kaya nung unang panahon, sa mga pelikula noon, papangit ang mga kontrabida. Gwapo yung mga bida, parang gano'n. No? So, pag may mga pelikula noon, dapat pangit yung kriminal o yung kontrabida. Dapat gwapo yung tawag natin yung bida. No? Nagtataka ako, di pa ako naging bida. No? Okay. Andito sa bandang kanan, yan, yung mga kriminal. No? So, yun ang depiction ni tawag natin ni itong si Lombroso. Kapag pangit ka, kriminal ka. Diba? Mayroon kang mga stigmata na tinatawag. So, kung totoo yung sabi ni Lombroso, ay dapat si LeBron James, criminal yan. Di ba? O, sino yan? Si James Harden. No? Tignan mo yung tsura niyan, papangit nila. Ayan, no? Kung talagang totoo yan, dapat criminal ang mga yan. Kung i-apply natin. Tapos, i-apply naman natin yung tsuri niya kung sinong hindi criminal. Yan, din criminal, di ba? Oh, yan. Okay, mga yan, hindi yan criminal, mga ganyan. Okay, hindi yan criminal, mga ganyan, di ba? Okay? Tayo, punta natin yung disipulo ni Raffaele Garofalo. Second only to Enrico Ferri. Ang number one na fan ni Lombroso ay si Enrico Ferri. Ayan. So, si Garofalo considered as the most important follower of Cesar Lombroso. Pero sa kanya ay nagkaroon siya ng theory of natural crime, crimes of two types, those of violence and those against property. O ito, kaya yung kanyang libro na Criminolohiya, yun, yung nabanggit natin sa first part ng discussion natin. Ano pa yung contribution ni Raffaele Garofalo? Ayan, si Enrico Ferri naman. Kilala yan na associate ni Lombroso. Siya yung sabi ko number one fan. At inatake niya yung classical doctrine of free will. Di siya naniniwala. Ano yung kanyang paniniwala? Ang paniniwala niya, yung ating bansa, yung ating government. Sabi niya, may problema sa government. Okay? Alam mo, kahit may free will ka, sabi niya, kung stricto yung gobyerno, ay hindi ka makapag-commit ng crime. So, meron dapat kinokontrol ng estado or ng bansa yung pag-manufacture ng weapon. Okay? Magbigay ng mga murang houses at gawing safe yung kalsada, may mga ilaw, mawawala yung free will, yung sabi niya. Hindi free will actually niyan. Yung sabi niya, may mga conditions lang kasi, social conditions na lumalabas na tawag natin nagiging seductions ng crime. So yun ang sabi niya. He argued that crime was caused by social, economic, and political determinants. Yun ang sabi niya. Hindi yan free will. No? Hindi mo gusto, kaso nga lang dahil sa economy or dahil sa society, nakapag-commit ka ng crime, yun ang sabi niya. Okay. Yun, so best known Lombroso's associate. Virtual pa lang tayo, no? Now, sa criminology, ang focus ng study ay crime. So, it refers to all behaviors and acts for which a society provides formally sanctioned punishment. So, generic term siya, no? Generic term. Ano ito? Ito yung tinatawag nating crime. It's a generic term.
pangkalahatan na crime is any act or omission punishable by law commanding or forbidding it. That is the legal definition. So, pero sa criminological definition, lahat ng behavior na ito ay ginogovern ng punishment. No? Yun ang crime. So, ano yung tawag natin? Felony? Felony, yun sa revised penal code. Sabi natin felony. Diba? Tapos, offense. Sinasabi natin kapag yan ay special law. Pero may mga offenses na, may mga special law na felony tulad ng rape. Diba? Yung mga dating crime sa RPC na ngayon ay na-amend. Mayroon siyang special law. O, mga kwan yun, mga offense yun. Misdemeanor, yan yung mga tawag natin mga local ordinance lang, barangay or city ordinance, diba? Ganon. Okay, infraction, ito yung generic term ng violations of law. So, we already discussed deviant behavior a while back, anything contrary to social norms and values. What is the nature of criminology, which states that the explanation of crime must be in relation to the existing criminal law of a territory. Ito, malimit na tatanong sa board exam ito, yung nature ng criminology. Ayan. So ito, in relation to the existing criminal law of territory. Ano yan? Territoriality ba? Or nationalistics? Diba? Nang ibig sabihin, ang criminology, ang explanation ng crime, depende yan dun sa batas ng isang jurisdiction, batas ng isang lugar. So mayroong criminal act sa Pilipinas na hindi criminal sa ibang bansa. Mayroong mga criminal acts sa ibang bansa na criminal din dito sa ating, na hindi criminal dito sa ating bansa. So ang tawag natin dyan ay kay criminology is nationalistics. Meaning, ang pag-aaral ng criminology, ang pagdedefine ng criminology, base yan kung anong nation ka. Base yan kung anong batas sa isang bansa. Okay, so what else? Applied. Tinatawag na applied science ang criminology because we apply or we use natural and physical sciences. We use also medicine, biology, chemistry in explaining criminality. Social science, crime is a social creation. So, criminology is part of social science. So, yun ang sabi niya. Ang crime ay reason or cause niyan ay society. Kaya siya, pag-aralan mo rin ang society. What about dynamic? Pag sinabing dynamic, kanina, yung aking boses hindi dynamic. Bakit? Kasi pare-pares yung aking boses, monotonous siya. Pero, kapag yung aking boses ay paiba-iba, tapos medyo malakas minsan, tapos medyo malumanay, ganon, dynamic ang tawag. Kasi, ganon din ang criminology, nagbabago. So, kapag may mga bagong batas, nagbabago rin yung pananaw ng criminologists. Ganon ang ibig sabihin niyan. So, dynamic siya. It goes with social changes. So, what is crime today may not be a crime years from now. Or, what is not crime today may become a crime later on. So, it goes with the changes. Yan. And then, of nationality. So, one of the scopes of criminology is to understand the different factors causing criminality. Which of these claims that criminality is a product of the human mind and particularly mental illnesses? So, pag sinabing mental illnesses, ito yung mga may sirang ulo. Ayan. So, sino mga nag-aaral nun? Mga psychiatrist. So, ang tawag dyan ay criminal psychiatry ang tawag dyan. Okay. So, yun. So, tingnan natin. Ano ba ang criminal sociology, ecology, demography, and epidemiology? Yan. Ng criminology. Ayan. Alam natin na pag-usapan natin causes of crimes, paano na-develop ang criminal law, tapos sa criminology, ina-identify niya ano nga ba yung factors na nagko-contribute sa criminality. Ano mga yun? Mga factors na yan yung criminal sociology. Ito yung effect ng social conditions, including the machinery of the CJS, including the sociology of law. Yan yung mga bagay-bagay na nakikita natin sa society natin na somehow nagko-contribute sa understanding natin ng criminality.
So, criminal psychiatry, ito yung mga in-offer ng mga psychiatrists, mga doctors, na kaya daw nagkukumit ang isang tao dahil mayroong problema sa pag-iisip. Okay, so ano man criminal ecology? Well, ecology, it has something to do with the relationship of criminality with his environment. Pero sabi niya rito, criminality in relation to spatial distribution, ano yan, spatial distribution. In other words, kung saan ka nandoon. Okay? At ano yung contribution ng environment mo sa'yo. Yung criminal demography naman, demography meaning ito yung population na sinasabi nila na pag mas maraming tao, mas mataas yung criminality. Pag mas kokonti, mas kokonto rin ang criminality. Ano pa? Sa criminal epidemiology, ito naman binabanggit niya na yung mga sakit ay pwedeng mag-cause yan ng criminal behavior. O say for example ngayon, you know, nung nagkaroon ng COVID-19, di ba? So, mayroon bang tawag natin? Mayroon bang kumbaga effect 'yan sa criminality? So parang ganon. So kapag may effect 'yan sa criminality, then masasabi natin part 'yan ng criminal epidemiology. Then criminal physical anthropology, to paulit-ulit yung physical constitution ng man. And then finally the victimology, or studying yung contribution ng biktima in the commission of the crime, or the role of the victim in the commission of crime. What else? Number 4. Ito yung mga processes and measures. So ano ba yung pag-aaral ng criminology, hindi lamang yung cause ng crime, hindi lamang yung sociology law, hindi lamang yung pag-determine ng factors, kundi ano nga ba dapat yung mga processes and measures to be adopted by society in violation of criminal laws. Ano yon? Ito yung mga tinatawag natin mga policy or policy implication. So after knowing na ito nga yung cause ng crime, ano ngayon yung magiging policy natin, di ba? So apektuhan yan yung detection and investigation of crimes. Whether we like it or not, yung mga maraming principles ng detection and investigation of crimes na yan ay base sa criminological studies. How to arrest a person, di ba? So pwede yan. So, for example, kapag yung nahuli mo yung armed and dangerous, di ba? Yan. So, yan ang ibig sabihin yan. So, yung pag-apprehend mo at pag-arrest mo ng criminal, depende yan sa personality ng tao. Kapag yan ay hardened criminal, hindi pwedeng pa-soft-soft ka dyan. Ganun yon. On the other hand, ganun din. Kapag yung criminal naman, first-time offender, makita mo naman na hindi siya talaga criminal, na pasubo lang, so, iba naman yung treatment mo sa kanya. Then, of course, kasama rin yan, okay, dahil ka napatunayan na may mga tao na nagko-commit ng crime dahil nagkakaroon ng mental illnesses. So, during prosecution and conviction of criminals, nakakapag-contribute ang criminology doon by establishing that a forensic psychiatrist or psychologist is necessary to prove whether the person acted with free will or not. Yun ang ibig sabihin, no? May mga contributions. Policy natin ng criminology. Yan, sa pag-enforce ng batas, mga decrees at regulation. And then, of course, paano i-administer ang police, di ba? Paano nga ba i-administer ang police natin or ibang law enforcement agencies natin? Ano dapat yung kanilang is office, ano dapat yung kanilang ROPs, so yan, lahat yan. And then the maintenance of recreational facilities and other agencies and strategies that prevents the development of crimes and criminal behavior. So these are the policy implications of the study of criminology. One of the major divisions of criminology is the scientific analysis how penal legislation develops as a form of social control. So, di ba? Tatlo yung ating division of criminology. Ano yon? Yung tatlo. Etiology, sociology of law, at saka penology. Kaya tanggalin mo na yung letter D saka letter E. So, ano yan? Yung paano nag-develop ang batas, tawag natin yan ay sociology of law. Yan.
Okay, so ang criminal etiology, nabanggit natin yan, ito yung scientific analysis of the causes of crimes. Penology, that is the control and prevention of crimes and the treatment of offenders, meaning the study on how to control and prevent crimes and the treatment of offenders. Tayo. Any member of law enforcement agency, correctional officers, and other workers of the criminal justice system are referred to as member of law enforcement agency. Di ba? Sino mga yan? Sila ay tinatawag nating criminology practitioner. Yan, banggit natin kanina yan. You are a criminology practitioner or your profession is criminology. Di ba? Kasi ang mga yan sa law enforcement, sa correctional officers at mga workers ng CJS natin, ang mga yan ay product ng criminology. Kaya yung natin, yung mga judges natin, mga criminology practitioners yan. Mga lawyers natin, they are criminal practitioners in spirit, pero hindi nila alam na sila ay product ng criminology. Yun ang ibig sabihin yan. Okay? Yung mga correctional officers natin, na mga nurses, di ba? Mga psychologists, hindi nila alam, they are already practicing a criminology profession, parang ganon. So, engineer ka, pumasok kang fire officer, di ba? So, engineer ka, pero sa pagpasok mo ng bilang fire officer, naging criminology practitioner ka kasi yan ay part sa profession ng criminology. Teacher ka. Okay? So pumasok kang jail guard. Naging criminology practitioner ka pero hindi ka registered criminologist. Yan ang ibig sabihin nun. Okay? So nabanggit natin yung registered criminologist kanina, no? Okay? So anyone who studies crimes and criminal is called was the primary basis of social control prior, di ba? So bago mag-emerge ang modern criminal law, ano yung primary basis ng social control? Okay, yan yung ano yung dominant noon? Yan yung religion. Okay, kaya ang government naman noon is theocracy, di ba? So yan. So mga traditions, norms and cultural values, yan yung mga social control din yan. Pero ang pinaka-primary noong panahon na yan, yung religion ng isang bansa. Nabanggit natin yan kanina. Okay, so theology is a doctrine concerning God. Traditions, these are inherited and established or customary pattern of thought, action, or behavior such as religious practice or social. Ito yung mga tawag natin na i-pass on na. Say for example, yung values ninyo, yung custom ninyo, kapag yan ay noon pa yan hanggang ngayon ginagawa na, yan ay tradition. Kasi ang customs kasi pwedeng magbago yan. Okay? Norms naman, yan yung standard pattern. Meaning, yan yung acceptable na dapat ginagawa ng mga tao sa isang community. Publication in 1764 led to the reform of criminal law in Western Europe. Anong publication yan? Yung criminal man? Hindi. Yung Essay on Crimes and Punishment. Sino? Ni Cesar Beccaria. Ayan, si criminal man, si Cesar Lombroso. Sino naman yung author ng Essay on Moral Statistics? Ayan, si André Michel Gary. Yung Communist Manifesto, si Juan yan, si Karl Marx, Marxism, at saka si Friedrich. Yan, mayaman na prito, angels. Yan. The Origin of Species, yan naman si Charles Darwin. Siya yung tawag natin, nagsasabi na minamana ang attributes ng tao. Okay? Minamana. Pati sabi niya, pati daw ugali na mamana. Di ba? Not viewed as bad in themselves, but are violations because a law defines them. Ito, hindi naman sila sadyang masama, pero meron lang kasing batas na nagbabawal, kaya siya naging criminal act. Ano mga yan? Ang tawag natin ay mga mala prohibitan tawag natin. Ang mala-insi naman, ano yan? Ang mala-insi naman, yan yung mga criminal acts na naturally evil tulad ng panggagahasa, pagnanakaw, pagpatay, mga ganon. Ang mala prohibita, say for example, illegal possession of ugly face, maganyan, di ba? Yan, binabawal lang kasi pangit sa inyo, kaya ka nahuli, ganon. That is not evil, no? O kaya, tawag natin, illegal possession of
Oh, yung jaywalking, say for example, di ba? Yan. So, let's move on. Mortal sins. Sa Catholic, meron silang tinatawag na mortal sin, yung mga nakakamatay, mortal. Ito yung mga gravely sinful act, pagpatay, pang-rape, mga ganyan. Okay? Then, venial sins, yung mga malilit na kasalanan. Ang ibig sabihin, venial means mga malilit daw na kasalanan. Okay? Kumbaga sa secular law natin, yan yung mga misdemeanors na tinatawag natin. Okay? An act of a less serious matter or one which involves grave matter but is performed without full knowledge or full complete consent of the will. Sabi sa venial sin sa 1 John chapter 5 verse 17, all wrongdoing is sin, but not all sin is deadly. So ibig sabihin niyan, meron naman yung mga malit na kasalanan na hindi yan nagkokos ng kamatayan, yun sabi noon. So ang mortal sin naman, ano yan mga mortal sin? Sa Bible sabi niya ito yon. It is obvious what proceeds from the flesh. O yan. Lewd conduct o kabastusan, impurity, licentiousness, idolatry yon, pagsamba sa Diyos-Diyusan, sorcery, hostilities, bickering, jealousy, outbursts of rage, selfish rivalries, dissensions, factions, envy, drunkenness, o di ba? Orgies and the like. I warn you, as I have warned you before, those who do not do such thing will not inherit the kingdom of God. Yan, mga mortal sins yan sa Bible. You have now the fact that criminal laws fails to prohibit acts that many feel as mala and see. So ano 'yon? 'Di ba? Pag sinabi nating decriminalize, hindi na siya criminal. Dati siyang criminal act, ngayon hindi na siya criminal. Okay, isa-isahin natin. Okay, the answer is under criminalization. Meaning, yung ating criminal law, hindi niya tawag natin na-stop yung dapat na malainse. So parang yung tawag natin may mga batas tayo na na-amend. Kasi inakala nila na kulang yung identification ng crime, parang ganon. So ganon din yung ating anti-terror law na parang sabi kulang. Kaya na under-criminalize yung terrorism, sabi niya. Kaya i-amend natin. Okay? Ano naman ang decriminalization? Action or process of seizing or stopping to treat something as illegal or as a criminal offense. Yon. So parang dating criminal act siya, hindi na siya bawal. Parang gano'n yung possession ng marijuana. Kapag ang marijuana ay i-allow na yan for medicinal purposes, later on, if you will be caught selling marijuana or in your possession marijuana leaves, so malamang kapag na-approvean na yan, magkakaroon ng decriminalization. Yun ang ibig sabihin nun. Anarchy, pag sabing anarchy, means awan, wala. Pag sinabing anarchy, that is the state of disorder due to the absence or non-recognition of authority. Meaning, wala nang sinusunod na tawag natin na authorities. Hindi na sinusunod yung mga leaders. So, mayroon ng anarchy. Pag sinabing repealing clause, yan naman yung portion ng batas na sinasabi niya na itong portion na ito ay nire-repeal na niya or pinapawalang bisa na niya yung naunang batas tungkol sa kaso na yan.